Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We missed diary entry number 1190, so we'll read it today. Jesus. From all my wounds, like from streams, mercy flows for souls. But the wound in my heart is the fountain of unfathomable mercy. From this fountain spring all graces for souls. The flames of compassion burn me. I desire greatly to pour them out upon souls. Speak to the whole world about my mercy. Jesus, mula sa lahat ng aking mga sugat, tulad ng mula sa mga batis, ang awa ay dumadaloy para sa mga kaluluwa. Ngunit ang sugat sa aking puso ay ang bukal ng hindi maarok na awa. Mula sa bukal na ito, bumubukal ang lahat ng mga biyaya para sa mga kaluluwa. Ang apoy ng habag ay sinusunog ako. Duos kong nanais na ibuhos ang mga ito sa mga kaluluwa. Ipahayag sa buong mundo ang tungkol sa aking awa. Okay, so a couple of days ago, sabi natin, sabi ni Jesus, kapag ang buhay, ang problema, kung ano man iyong hinaharap ay medyo sagad-sagad ka na, parang hindi makakayanin, ang sabi niya, meditate on my wounds, on my passion. Sapagkat, ulitin natin, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit sa krus, tinubos niya ang ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin, kung ano man ang ating dinadala, huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat bahagi naman ito ay dinala o dinadala na ng ating Panginoon, carrying our burdens. Kung kaya ang natitira na lang sa atin, hindi na yung 100% ng ating problema, kundi a few percent na lang. Sapagkat yung natitira ay, kumbaga, bahala ng Panginoong Yesus. Siya na ang nagpapakasakit pa doon. Kaya ang sugat sa kanyang katawan ay nananatiling buhay. Medyo nga lang, yung sa depiction ay butas na lang siya. Pero ang totoo, lahat ng mga sugat sa kanyang katawan ay buhay na buhay. Ba't siya buhay? Paano? Pagamat natapos na ang pagliligtas, hindi naman nailigtas ang buong mundo. Bakit? Sapagkat salvation is a personal choice. Kailangan mong piliin ang pagliligtas. At kapag pinili mo na maligtas, you will have to detach yourself from all sins. Ngayon, dahil nga patuloy tayong nagkakasala, patuloy natin siyang sinusugatan, patuloy na dumadaloy ang dugo at tubig upang sa kabila ng ating mga kasalanan, mapapawi pa rin ito. Nagkakaroon pa rin tayo ng kapayapaan, kapatawaran. Okay. So, yun lahat ng kanyang sugat para sa ating kaligtasan. Pero, ang sabi niya, ang sugat sa aking puso ang pinakabukal ng aking awa. Sapagkat sa bahaging ito ng kanyang katawan, the fountain spring. All grace, from this fountain spring, all graces, mula doon sa kanyang sugat na yun sa puso. No? Bagamat bumubulwak ang dugo at tubig, bumubulwak din dyan. Lahat ng kanyang awa para sa sanlibutan.
sobra-sobra, there is an abundance of grace, unfathomable, immeasurable. Yun yung awa na bumubukal sa kanyang puso. Bakit sa puso? Yung puso kasi, yan yung simbolo ng ating buhay, pagkatao. Kaya yan ang binuksan sa bahagi ng ating Panginoon. Yan ang nalantad. Just imagine big, how unfathomable the mercy of God is. Na bumubukal, patuloy na bumubukal. No? Ang fountain po, pag nag-ano ng tubig yan, pag may tubig yan, di ba? Patuloy lang yan sa pagdaloy. Kung kaya maraming tubig ang nasasayang kasi fountain yan, malinis ang tubig dyan, masarap. Kaso mo, hindi yan na sa sahod, hindi na pakikinabangan. But that is open to everyone. Walang nagsasabi nagbabawal na bawal sa malak doon ng tubig sa bukal na yun. Everyone is invited para sumalak ang tubig doon. Gayun din ang sugat ng puso sa puso na ating Panginoon, bumubulwak ang dugo at tubig. Patuloy lang yun kasi nga hindi yan pwedeng sarahan. Hindi yan pwedeng maghilom. Sapagkat ang mundo ay nagkakasala, ang tao ay nagkakasala. Saan pa kukuha ng awa kung yan ay maghihilom? So imagine, dahil yan ay patuloy, no? Perpetually open, the wound is perpetually open, bumubukal ang dugo at tubig. So imagine the pain and suffering that Jesus is up until now carrying for us. Tapos na ang salvation, pero bakit patuloy pa rin na bumubukal ang dugo at tubig? Ibig sabihin, patuloy pa rin ang awa ng Panginoon, patuloy pa rin siyang nasusugatan. At habang siya'y nasusugatan, lalo naman lumalakas ang pag-aadaloy ng dugo at tubig. Nasusugatan ito lalo sapagkat tayo patuloy na nagkakasala. So mas maraming kasalanan, mas lalo itong nagiging buhay na dugo at tubig. Mas lalong nabubuhay ang kanyang pusong sugatan. Ayun, it is an assurance that there is always hope for each and everyone. Pero di naman ibig sabihin na ako, dahil hindi naman maarok ang awa, no? Pwede ako magkasala, hihingi na lang ng tawad, and the Lord will forgive me. Totoo yan, patatawarin tayo, no? Pero remember, there is always a consequence. Na lagi may consequence ang lahat ng bagay na ginagawa natin. And we will have to pay for all these sins because they are already considered debt, no? Utang. Kaya kahit ang awa ay patuloy na dumadaloy, no? At nasasayang sapagkat hindi naman nasasalok ng mundo. Hindi nakakasalok ang tao sa kanyang banal na puso, sa kanyang banal na dugo. So bagamat siya'y nandyan, hindi nauubos, nasasayang. Pangalawa, hindi nagagamit dahil hindi nakakasalok lahat. Bukas pero hindi naman natin sinasalok. That is why nagpupumiglas ang ating Panginoon. Ang daming dumubukal na dugo at tubig pero walang sumasalok. Konti lang ang sumasalok. That is why sabi, speak to the world about my mercy. Sabihin mo sa buong mundo, parang ganito na. Daming pagkain sa bahay. Wala namang kakain. So, ang ginawa, lakad. Pumunta ka sa mga kapitbahay. Sabihin mo maraming pagkain. Para pumunta sila at kainin. Everyone is invited. No? Pumunta kayo sa aming bahay. Maraming pagkain. Marami kaming handa. Nagpatay kami ng ganito. Walang kakain. Kaya pumunta kayo. Ganun din ang Panginoon. Kaya nung sinabing speak to the whole world about my mercy, this is an invitation.
Ang bukal ng awa ay patuloy na dumadaloy. Sumalo kayo na andito ang lahat ng grasya at biyaya. That is why our mission as Divine Mercy devotee is to proclaim to the whole world about the mercy of God. Tayo ang mga kumbaga ahente ng Panginoon. Mag-imbita tayo at manawagan sa bawat sulok ng mundo. Come to the fountain of the Lord's mercy. Sumalok kayo doon. Napakaraming tubig doon. Biyaya na maaari niyong makuha. That is our mission. That is why every day we wake up. Kasi every day ang dami nangangailangan ng ating panalangin, ng ating tulong. Every day, kailangan nagsasalita tayo sa buong mundo tungkol sa awa ng Panginoon. At naway hindi natin ito pagsawaan.